Okay, plant kids. Ngayong gabi ay sisimulan natin yung pag-aayos para dun sa preparation sa akin sa mangyayari sa aming buhay. So, very, very important na maayos ko yun. So, ang una natin gagawin ay itong ang vertical ko dito ay tatanggalin ko na at aayusin ko na siya para magamit ko doon sa side na yun. Okay? Sisimulan ko by taking out all the plants muna ulit kasi may kukunin din ako. May papalitan ako ng pole na anong tawag dito? Na rubber plant kasi yung pole na yun gagamitin ko din sa labas para sa strawberry planter natin. Okay? So, simulan ko na at samahan. Yung mga ganitong halaman na wala ng dahon, I decided na tatanggalin ko na talaga sila lahat. Hindi na ako aasa. And kung pag-repot natin, magamit natin yung lupa sa tumulo siya, mas maganda. So as I said, tatanggalin ko na pati itong mga dito, yung mga birds of paradise ko sa section na ito para mas maging maayos ko. Kasi technically, yung mga birds of paradise, ginamit ko lang siya para fencing. So dahil ito siya fencing na lang. Tanggal ko na. So ito yung pa-partner ko dyan sa isang yan para ito yung maging vertical garden. So, ito na po ang ating inayos last night. And this is the next day. As you can see, umaliwalas ng konti. Umaliwalas actually siya. So, mas naaabot siya ng araw lahat halos. Except for, hindi, well, yung mga nilagay ko sa mga ilalim. Pero, yung part na yun medyo umaliwalas kasi nandun na sa labas yung mga yung mga birds of paradise. Binigyan ko ng sobrang araw si Fiddly Fig kasi tumangkad na talaga siya. Ano daw yun eh, yung binenta sa akin yan, dwarf daw. O ayan, tumataas na nga. Sabi sa inyo, lahat ng puno walang dwarf eh. Lahat ng halaman walang dwarf. So hopefully itong bago nating ayos ay mag-okay siya. Nandyan pa rin lahat ng ating mga aglaw. Pinagtatanggal ko na yung mga walang laman, pero ito mga to, umasa pa ako dyan sa dalawang yan. So, kaya andyan. Tapos, wala na dito yung ang tawag dun? Yung parang mesh, wire mesh. Kasi gagawin ko nga yun. Mamaya dito ko, dun ko na lang gagawin sa labas, sa kabila. Inahanda ko ngayon itong mesa. Kasi ilalabas ko na dun dahil tayo magtatrabaho at kailangan natin ng patungan para lumuwag dito. Ito pa isang ginawa natin, yung ating turtle pond, mini pond. So ngayon nakaganyan lang sila. Pero umo-order na ako ngayon ng mas mataas. So para hindi ko na kailangan lagyan ng takip. Mas mataas na na pond na plano kong ilagay dito sa dito pala. Baka pwedeng ipatong dito. Para nakaano siya. Tingnan natin kung saan siya kakasya. Para madaling silipin, ganun. Tsaka wala nang takip. Tapos nasa ilalim sila ng araw. Ang mga hayop kasi pag naarawan, mas mabilis lumaki. Yan. So, punta na tayo doon at magtatrabaho tayo doon sa lanay. So, ang gagawin ko ay uunahin ko yung mga paglagay ng birds sa section na yon.
So kailangan tanggalin ko muna lahat ng laman nung shelf na yon para may lipat ko yung birds doon. Pag nakalipat na ako ng birds doon, kung saan yung mga pinagtanggalan ko ng birds, doon naman ako magtatrabaho ng halaman. Okay? So, dito ko ilalagay, kaya ko dinala dito yung mesa, dito ko ilalagay yung mga plants na manggagaling. Proud lang ako. Ayan siya. Ang laki niya. Oh, ito yung kamay ko. Oh. Lumaki siya ng ganyan. Ang liit-liit niya nung araw. So, ang next step natin ay maglalagay na tayo ng mga halaman na pwedeng gumapang dun sa mga upuan. At, well, dito sa side na ito, hindi pa muna kasi ilalabas ko pa yung kulungan ng ibon. So ang gagawin natin ngayon, mamimili tayo ng plants na pwedeng ilagay natin doon, yung mga tipong mga one-sided talaga, para gumapang siya sa wall. Okay? At the same time, yung sa ibang parte, yung garden na tinanggalan natin ng halaman, lalagyan na rin natin kasi para mawala itong space, yung mga halaman sa gitna, para mailipat natin yung ibon. Okay? Habang kinukumpleto ko po ang mga halaman dito sa lanay, please do not forget to like, share, and subscribe. Please watch out for the next episode kung saan ipapakita ko po ang finished project natin na ito, kung saan ilagay natin ang mga philodendrons na gumagapang dyan sa lanay, and hopefully natanggal na rin natin ang bird cage dyan. Okay? So this is Plant Tatay Barry of Antipolo saying bye, plant kids! Hi plant kids! Ito yung next project natin, ating strawberry planter. Okay? Magsisimula tayo dito sa isang strawberry na bigay ni Fe sa aming Bakuran Vlog. Maraming salamat ulit, Fe. So ngayon, sisimulan na po natin siya at ilalagay natin siya dito sa planter na ito, at itong ating full sun, itong parker na ito, dito natin siya ilalagay. May unahin natin yung layer ng dahon bago tayo maglagay ng lupa at bago natin itanim. Okay? Let's go!
So, ayan, natapos na natin. Papakita ko sa inyo. So, ayan na siya. Nakatanim na siya. Nakikita niyo yung runner na yan. Yan daw po ang magpapadami niyan. So, we will see. Huwag daw ilulubog sa lupa. Pero yan, nakapatong lang siya. Okay? So, that ends another short episode kung saan tinanim na natin or tinransplant na natin ang ating strawberry na bigay ni Fe sa aming bakuran ng Douglas. So sinunod ko lahat ng payo niya, dapat daw nasa full sun, tapos dapat daw nilalagyan ng mga pataba. So yung lupang nilagay ko kanina may mga pataba na yun. So hopefully yan, umokay siya kasi hindi ko naman tinodo yung talagang as in buo ko siyang kinuha sa paso tapos nilipat ko lang siya dun sa planter na yun. Hopefully dumami na siya doon. Okay? So this is Plant Tatay Barry of Antipolo saying bye, plant kids!